you, Jesus, for the price you paid. Me, oh my great Redeemer, pilgrim through this barren land. When I'm desperate and needy, Jesus, lead me by your hand. Let your Spirit ever with me be the compass on my way. I will trust you through the darkness. You will not lead me astray. Christ before me, Christ behind me, Christ within me every day. Be my path and prize forever. Jesus, guide me all the way. Lead me onward into Zion, to the home I've yet to see. Bring me to that better country where I'll finally be free. When I near the shores of Jordan, bid my anxious fears
side. For I know your hand will keep me till I'm safe on Canaan's side. Christ before me, Christ behind me, Christ within me every day. Be my path and pass forever. Jesus guide me all the way. Christ before me, Christ behind me, Christ within me every day. Be my path and pass forever. Jesus guide me all the way. Jesus guide me all the way. Magandang umaga po sa inyo lahat at tayo po ngayon ay tungo na sa pagsamba at tayo po ay tumayo at basahin po natin ang ang John chapter 1 verse 12 to 13. Okay. Kung atin po natagpuan, atin pong sabay-sabay na basahin. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami po ay narito. Kami, Panginoon, ay dumudulog sa iyo na may pagpakumbaba, Panginoon. At salamat, O Diyos, sa iyong habag at biyaya na kami po, O Diyos, ay iyong iniligtas, Panginoon, sa kapahamakan at binigyan mo kami, Panginoon, ng pag-asa. Na ngayon, Panginoon, ay nabuksan, Panginoon, ang amin mga pangamba. At ikaw, Panginoon, lamang, Panginoon, ang nakapagbibigay nito na, Panginoon, ng kasiguruhan, Panginoon, sa aming mga kaligtasan. Salamat, O Diyos, na ikaw ay papakita, Panginoon, na hindi po, O Diyos, sa aming mga sariling gawa o mga katwiran na aming ginagawa, kundi ito po'y kahabagan mo, Panginoon, at iyong biyaya, Panginoon, na pinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, dahil kami narito na hindi po sa aming kakayanan, kundi ikaw nagbibigay, O Diyos, ng kalakasan, Panginoon, sa bawat isa. Turuan mo kami, Panginoon, na gawin ang mga bagay na sa araw na ito na iyong ginawa na manatili at magpakumbaba, Panginoon, at lalong-lalo na, O Diyos, sa iyong mga salita na makapagdulot, O Diyos, sa amin ng pananatili at pag-ibig, O Diyos, hindi sa aming puso buhay, kundi sa iyo, Panginoon, na ikaw lang, Panginoon, ang aming maluwalhati, O Diyos. At nabuhay kami, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian at sa iyo lamang, Panginoong kapurihan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa gawaing ito
na turuan mo kami makinig, Panginoon, na may pagpapakumbaba, at turuan mo kami, O Diyos, na mapakinggan ang iyong salita. Panginoon, maraming salamat, O Diyos. At pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan, sinasamba, Panginoon, sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. At dumako naman po tayo sa ating pagbabasa muli sa Lumang Tipan, sa Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 9. Chapter 6, Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 9. Ang dakilang utos. Ngayon, ito ang utos, mga tuntunin at mga batas na inuutos sa akin ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa ang mga ito sa lupaing inyong paroroonan upang angkinin. Upang ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos na iyong ingatan ang lahat niyang mga tuntunin at ang kanyang mga utos na aking inutos sa iyo at sa iyong anak at sa anak ng iyong anak sa lahat ng araw ng iyong buhay at upang ang iyong mga araw ay humaba. Kaya't pakinggan mo, O Israel, at iyong gawin upang lahat ay maging mabuti sa iyo at upang kayo'y lalo pang dumami. Na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga ninuno sa lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoong nating Diyos ay isang Panginoon. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso. Amen. Basahin din po natin ang sa Bagong Tipan, ang Marcos chapter 7 verse 14 to 23. Marcos chapter 7 14 hanggang 13 po. to 23 po. Okay. Sabay-sabay po natin basahin. Muli niyang pinalapit ang maraming tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat sa akin at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng tao na pagpasok sa kanya ay nakapagpaparumi sa kanya, kundi ang mga bagay na lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa tao. Kung ang sino man ay may pandinig na ipandirinig, ay makinig." Nang iwan niya ang maraming tao at pumasok siya sa bahay, tinanong siya sa kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. Sinabi niya sa kanila, "Kayo rin ba ay hindi nakakaunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakapagpaparumi sa kanya? Sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain." Sinabi pa niya, ang lumalabas tao ay nakapagpaparumi sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang. Ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. Amen. Dumako naman po tayo ngayon sa ating pag-awit ng mga himno. Manatili po tayong nakatayo. Amen. Praise.
Sige, para po sa ating unang aawitin, paki-open po ang ating mga songbook sa page 4. Okay, una po page 4, pangalawa page 10, pangatlo page 13. Tama? 4, 10, 13. Una po sa page 4. So, awitin natin ang katang Sing. So, we will continue to sing to God. Punta po tayo sa page 10. Okay? So, pangalawang awitin po is Guide Me, O My Great Redeemer.
go to page 13. We will sing We Receive. We receive po. Okay na po. Sing verse 1. Beautiful Savior, fullness of heaven, though we have nothing, here we receive. Jesus, you call us now to remember you were the offering for all who believe. You lay your life on the table, broken like bread, put out like wine. We sing, what a wonderful Savior, Jesus our King. All that you give we receive. Sing verse 2. Pardon and blessing, life everlasting, mercy unmeasured. How can it be? You are the giver, faithful forever. Help us to treasure all we've received. You lay your life on the table, broken like bread, put out like wine. We sing, what a wonderful Savior, Jesus our King. All that you give we receive. For the price you paid, we pour out our praises. For this piece of grace we thank you, Jesus. For the price you paid, we pour out our praises. For this piece of grace we thank you, Jesus. For the price you paid, we pour out our praises. For this piece of grace we thank you, Jesus. You lay your life on the table, broken like bread, put out like wine. We sing, what a wonderful Savior, Jesus our King. How we adore you, for you lay your life on the table, broken like bread, put out like wine. We sing, what a wonderful Savior, Jesus our King. All that you give we receive. Pasalamatan natin yung Panginoon sa ating natanggap mula sa Kanya. Sige, tayo po yung magsiyo po. Gitara.
Okay, praise God po, no? At sa ating pagpapatuloy, patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng ating natanggap sa Kanya. Ngayon ay magpasalamat tayo sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Ito ay tulong natin, again, sa iglesia, sa mga kapatid natin. And ayun, nakita nyo naman po kanina, may mga bagay na kailangan din natin talagang ayusin dito sa physical na ating church. At, okay, nakakonect pala. Pakiconnect ulit. Okay, so, pasalamatan natin ang Panginoon sa Kanyang mga ibinigay sa atin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa patuloy na sustain, Lord, sa bawat isa. Most importantly, sa spiritual na paglakad. Panginoon, tunay na ikaw ay sapat sa aming mga kahinaan. And even, Lord, sa mga aming physical na pangailangan ay patuloy mo itong ibinibigay sa amin. Meron na mga bagay na hindi namin nare-recognize na gawa mo, O Diyos. But kami naniniwala na lahat ay ayon sa iyong soberanya at providensya. At ikaw ang nag-iingat sa amin. Bagaman may mga bagay na hindi namin napapasalamatan. But Lord, this time, ikaw ang magpaalala sa lahat. Ang aming mga puso ay magalak at magbigay ng pagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Purihin ka, O Diyos, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so we praise God for this wonderful morning. And patuloy tayo sa Kanyang salita. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga gawa, chapter 10. So tayo po ay magpapatuloy po, no, sa chapter 10. Magsisimula tayo sa verse 7 hanggang verse 16. Okay, habang hinahanap nyo po ang Acts 10, verse 7 to 16, sa mga natapos na, paki-ready rin po ang inyong mga Biblia sa Deuteronomy at sa Leviticus. Okay? So, i-clip nyo lang po. Actually, bibigyan po namin kayo ng regalo, hindi pa lang namin nagawa. We will be giving bookmarks para po sa may maayos po kayo na pang mark sa mga books sa Bible po. Pero for now, kamay na lang muna. So, Acts, Deuteronomy, and Leviticus. So, habang hinahanap nyo po yun, bigyan ko lang po kayo ng short review sa atin pong napag-aralan last Sunday. So, yun ay Acts 10 verses 1 to 6 kung saan nakita po natin yung pangitain po ni Cornelio. Si Cornelio po ay ang ginamit ng Panginoon upang at pamilya niya upang formal na buksan ang ebanghelyo sa mga hentil. So nakita po natin yung vision ni Cornelius doon. At doon natin nalaman na ang kaligtasan po ay para din po sa mga hentil. Kaya po nandito tayo po ay kabilang. Tayo po yung mga hentil. Bagaman si Cornelio ay isang masipag sa kabanalan, taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos, ay hindi po ito ang paraan upang siya ay maligtas. And so sa lahat po ng tao, ganun po yung case natin. Kaya't nakita natin last Sunday na nararapat lang po talaga na ang ebanghelyo ay maipahayag sa kanya. Kung kaya't makikita niyo po sa verse 5 and 6, ang Panginoon po ay nagbigay ng instruction na papuntahin ang kanyang mga alagad, papunta kay Pedro, na siyang gagamitin po ng Panginoon upang ang ebanghelyo ay maihayag kay Cornelio at formally mabuksan po ang gospel para po sa mga hentil. Now, nabanggit ko po kanina, bagaman ang kaligtasan ay hindi po sa kagandahang gawa ng mga tao, dahil ito po ay kailanman hindi makakasatisfy sa bayad na kasalanan na nagawa natin. Pero sana natandaan nyo po last Sunday na binigyan din po natin ng halaga
ang pagpapaalala sa bawat isa na tayo ay naligtas na sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus at nararapat lamang po ng ating buhay ang ating buhay bilang mananampalataya ay nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Hindi po para tayo ay maligtas, kundi bilang mga bagong nilikha at binigyan na ng bagong puso ng Panginoon, tayo po ay may kalayaan na gawin ang kalooban ng Diyos. Okay? So, ngayon magpapatuloy po tayo sa verse 7 hanggang verse 16. So, I would like to request each and every one of you to stand sa ating pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Okay. Pakiano na lang, tol, kung meron pa. Alright, so let's read. Taga lang po. Hello? Ayan, okay na po. Wala na? Okay na. Sige, let's read from verse 7. Nang umalis na ang anghel na kumausap sa kanya, tinawag niya ang dalawa sa kanyang mga alila at ang isang tapat na kawal mula sa mga naglilingkod sa kanya. Pagkatapos may salaysay ang lahat ng mga bagay sa kanila, sila'y isinugo niya sa Jopa. Nang sumunod na araw, nang may oras na ika-6, samantalang sila'y naglalakbay at malapit na sa lunsod, si Pedro ay umakyat sa itaas ng bahay upang manalangin. Siya'y nagutom at nagnais kumain. Subalit, samantalang inihahanda nila ito, nawalan siya ng malay. At nakita niyang bumukas ang langit na may isang bagay na bumababa, tulad ng isang malapad na kumot na ibinababa sa lupa na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga gumagapang sa lupa at ang mga ibon sa himpapawid. Dumating sa kanya ang isang tinig, "Tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain." Subalit sinabi ni Pedro, "Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal." Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon, "Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi." Ito'y nangyari ng 3 ulit at ang bagay ay agad binatak pataas sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, patuloy mo kaming kahabagan at kaawaan. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, ako po'y nananalangin ng pagliliwanag ng iyong salita sa mga puso at isipan ng bawat isa na makakarinig nito. Naway ito'y tumimo sa aming puso, pagbulay-bulayan namin, maging kagalakan ng bawat mananampalataya at tumupad sa mga bagay na iyong iuutos ayon sa iyong salita. Palakasin mo kami, Panginoon. Sawayin mo kami, Panginoon. Ituwid mo kami, sanayin at turuan. Salamat sa habag mo sa iyong salita sa pagbibigay ng kapaliwanagan ng iyong salita. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pa magsiyo po. So, okay. Gaya po ng sinabi ko kanina, nagtapos po tayo sa hanggang verse 6 at nakita po natin doon yung instruction na ibinigay ng anghel ng Diyos kay Cornelius na pumunta doon kala Pedro. Now, sa ating pagpapatuloy sa verse 7, sinabi po dyan, nang umalis na ang anghel. Okay? Nang umalis na ang anghel. Now, dapat po natin maunawaan na sa sulat po, sa kasulatan ng Panginoon, itong phrase na nang umalis is very specific. Nang umalis. No? Literally, nang umalis na ang anghel, ano nangyari?
tinawag niya ang dalawa sa kanyang mga alila at ang isang tapat na kawal mula sa mga naglilingkod sa kanya. Now, ito pong salitang nang umalis is nagbibigay sa atin ng pagpapatunay na si Cornelio sa isang tao na masipag sa kabanalan. To the point na pagkatapos po na magbigay ng mensahe ang anghel ng Diyos, walang patumpik-tumpik, ito po ay ginawa ni Cornelius. And mamaya makikita niyo po yung excitement, yung desire, yung kagalakan ni Cornelius na gawin kung ano man ang inutos ng Panginoon sa kanya. At sana makita natin na dapat bawat isa sa atin na mananampalataya ay ganun din ang maging tugon sa bawat pagkakataon na tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos and kung meron man itong mga binibigay na commandments sa bawat isa sa atin. And here, Cornelius, nang umalis ang anghel, walang patumpik-tumpik, tinawag niya agad yung kanyang mga kawal. Now, bakit po tinawag niya ang kanyang alila at kawal? Kasi kung titingnan niyo po sa verse 5 ng chapter 10, ito po ang naging instruction sa kanya ng anghel. So, Cornelius ay nagbibigay ng kumbaga, focus sa pakikinig sa instruction ng Panginoon sa pamagitan ng anghel. At yun talaga ay kanyang sinunod. Now, sinabi dyan sa verse 5, ngayon magsugo ka ng mga tao sa Joppa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. We will focus on this part. Ngayon magsugo ka ng mga tao. So, hindi siya bagkus kanyang maybe relative, kanyang mga alagad. And dito po sa verse 7, nakita natin na ang kanyang pinili or sinugo ay ang kanyang mga alila, dalawang kanyang alila at isang kawal na tapat sa kanya. Now, ito yung bagay na dapat po nating matutunan bago tayo pumunta talaga doon sa pangitain ni Pedro. Okay? And very timely po ito na paalala sa bawat isa sa atin. Now, bakit po ang kanyang alila? Bakit po ang kanyang kawal? Bakit hindi kanyang pamilya ang kanyang sinugo? And this is a very important na situation. Di ba? Imagine, ang Panginoon ay nangusap sa iyo sa pamagitan ng isang anghel. Now, kung titingnan niyo po dyan sa verse 2, ang isa sa paglalarawan kay Cornelio is sinabi dyan, isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos. Now, ito yung hindi natin nabigyan ng focus last Sunday. Siya po ay masipag at may takot sa Diyos kasama ang kanyang buong sambahayan. Kasama ang kanyang buong sambahayan. And yesterday, pinag-uusapan natin at isa sa naging prayer item natin is sana maibalik po yung family worship. And paalalahanan tayo na ang family ay backbone ng church. And look at Cornelius. Isang taong hindi pa, bagamat hindi niya pakilala ang Panginoong Jesus, he understood. Naunawaan niya. Si Cornelius ay isang tunay na masipag sa kabanalan. Now, kapag nababasa po natin yung paglalarawan na masipag sa kabanalan, hindi po ibig sabihin na to na siya ay nananampalataya sa Panginoong Yesus. At kung makikita nyo, hindi pa niya kilala ang Panginoong Yesus, di po ba? But kapag nababasa po nating isang taong masipag sa kabanalan, ibig sabihin po nun, sinusunod talaga yung kautusan. Now, dito natin makikita, naunawaan niya talaga, nag-grasp niya yung utos ng Panginoon na mababasa natin ngayon sa Deuteronomy chapter 6. That's why, sabi ko kanina, ihanda niyo po yung Deuteronomy. Let's go to chapter 6 ng Deuteronomeo. At maganda na makita po natin itong bagay na ito. Very timely, and this is for all of us. Chapter 6, tingnan natin yung verse 6. Deuteronomy chapter 6, verse 6. Actually, ito po yung Bible reading natin sa Old Testament. Hindi lang nasama ni Tito Bong hanggang verse 9. Dapat hanggang verse 9 kasi yon. But anyway, it's okay. Babasahin natin from verse 6. Nandyan na po ba kayo? Chapter 6. Deuteronomy chapter 6, verse 6. Basahin po natin.
ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap. Saan? Sa iyong mga anak. Sa iyong mga anak. At iyong sasabihin sa kanila, sining kanila? Mga anak. Ulitin ko po, mga anak. Kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon, at iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay, at bilang panali sa iyong noo. At iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong mga bahay at sa mga pasukan ng inyong mga bayan. Anong pinapakita dito? Sa lahat po ng ginagawa ninyo, mga magulang, dapat at nararapat lamang na ituro ang salita ng Diyos sa mga anak. Na kung magpapatuloy po tayo, konting balik lang po tayo sa chapter 4. Pwede po bang medyo umatras po muna tayo? Chapter 4, basahin natin yung verse 9 and 10. The same book, chapter 4, verse 9 and 10. Sabi po dyan, mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Baka malimutan mo ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay. Ipaalam mo ito sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Ibig sabihin, apo. And in verse 10, nang araw na ikaw ay tumayo sa harapan ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, tipunin mo sa akin ang bayan at aking ipaparinig sa kanila ang aking mga salita upang sila'y matutong matakot sa akin sa lahat ng araw ng kanilang buhay sa lupa at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Now, alam niyo po ba bakit ang pinopromote ng social media ng mga palabas ngayon is kabit, divorce, premarital sex? Alam niyo po bakit? Kasi yun po ang paraan ng kalaban upang hindi mangyari yung binasa natin. That's why marami pong broken families na kung saan hindi napapatuloy ang pagtuturo ng salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga sa isang iglesia na maging matibay ang isang pamilya. At naunawaan niyon kahit ng hindi mga mananampalataya. Anong basic unit ng society? Family. Doon nagsisimula sa pamilya. At iyon ang patuloy na sinisira ng sistema ng kadiliman at ng mundo. And hindi lang yan. Kung titingnan natin sa chapter 11, Deuteronomy pa rin, chapter 11, verse 19. Okay? Chapter 11, verse 19. Sabi dyan, ituturo ninyo ang mga iyon sa inyong mga anak nang inyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. Inulit po sa chapter 11. And sa simula pa man, in Genesis, ako na lang po magbabasa,
In Genesis 18 verse 19, sabi ng Panginoon kay Abraham, hindi sapagkat siya'y aking pinili. Ang binabanggit po ng Panginoon dito sa Abraham, siya'y aking pinili upang kanyang tagubilinan ang kanyang mga anak at sambahayan pagkamatay niya. Na maingatan ang daan ng Panginoon sa pamagitan ng paggawa ng kabanalan at kahatulan upang mabigay ng Panginoon kay Abraham ang ipinangako niya sa kanya. So you see, napakahalaga ang pagpapatuloy ng katuruan sa pamagitan ng pagtuturo nito sa ating mga anak. And Cornelius understood that. Naunawaan po yun ni Cornelius. Kaya makikita nyo sa chapter 10 na mga Gawa, verse 2, anong description sa kanya? Kasama ang kanyang buong sambahayan. And kaya makikita natin sa verse 7, meron siyang tapat na kawal. Now, when we say tapat na kawal, not only as a person to person, but even sa belief na meron si Cornelius, ay yun din ang ginagawa ng kanyang kawal. So in other words, itong alipin at kawal ni Cornelius na kanyang tinawag ay mga tao din na na masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos. Hindi lang po si Cornelius. Pero paano yun nangyari? Kasi ginamit ni Cornelius yung kanyang posisyon upang maituro ito sa kanyang mga kawal. At nakakalungkot, ewan ko, kanina naisip ko lang, merong isang tao na palagi naming nakasama sa galaan, kasamang pamilya, and we often make fun of him, jokes of him, pero hindi ko man lang siya nasabihan personally. Kasi nakasama naman siya sa Lord's Day natin. Pero hindi ko siya nakausap ng masinsinan patungkol sa kaligtasan. Kaya kanina habang naliligo ako, sabi ko, ano, bakit hindi ko yun nagawa? Sa lahat ng tao na pwede niya makasama, kami dapat ang nagsasabi sa kanya patungkol sa Panginoong Jesus. Pero bakit hindi ko yun nagawa? Pero here, Cornelius, hindi niya ginawang joke yung tao niya. Bagkus, tinuruan sila, inakay sila na maniwala sa iisang Diyos. At hindi na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit po? Kasi binigyan niyang halaga ang salita ng Diyos. Tayo po ba nagiging seryoso lang tayo sa salita ng Diyos sa time ng Lord's Day? Sa time ng Bible study at pagkatapos noon, wala na. Hindi na natin iniisip ang salita ng Diyos. Kaya hindi natin ito ma-i-apply sa buhay natin. Hindi natin maisip na sa bawat tao nakakasalamuhan natin, yung taong yan, kailangan niya marinig ang salita ng Diyos. Bakit hindi natin niya magawa? Maybe, hindi natin pinagbubulay-bulayan ang salita niya. Pero dito makikita niyo po, no? Si Cornelius ay isang taong masipag sa kabanalan. And sana maging pagsaway ito sa atin at maging encouragement ito sa atin na i-revive natin yung family worship. At kung meron man tayong mga tao na nakakasalamuha, na close to us, tandaan natin, they need to hear the gospel. No? So kasama ni Cornelio ang kanyang sambahayan. Now, ito pong salitang sambahayan sa Greek word ay hindi lang po ito literally na yung biological na pamilya. Hindi lang po anak, asawa,
kapatid, but kasama din po dito yung mga alagad. No? Ang mga sundalo, for your information, si Cornelio po ay isang leader. Siya ay tinatawag nga na centurion. Di po ba? Now, siya po ay isang leader ng hukbo ng mga sundalo. And in the ancient time, sa panahon po ng Roman Empire, ang mga sundalo po ay walang formal na pamilya. Wala po silang formal na family. Kung kaya't ang sambahayan po, malaki po yung chance na yung sambahayan na sinabi dito ni Lucas sa pagsusulat niya nito ay patungkol po sa kanyang mga alagad. And makikita nyo mamaya din, mababasa natin next Sunday maybe, makikita nyo doon na habang naghihintay si Cornelius sa pagdating ni Pedro, tinawag niya yung kanyang mga relatives, sa kanyang mga close friends. So doon pa lang makikita mo talaga na naunawaan ni Cornelius na ang salita ng Diyos ay dapat marinig hindi lang na kanyang sarili, pati na rin yung mga tao na kanyang kilala. Tunay po na ito'y dapat din nating gawin bilang mga mananampalataya. Gamitin natin yung relationship na meron tayo to testify the name at yung kabutihan na ginawa ng ating Panginoon. So bago tayo dumako doon sa pangitain ni Pedro, it's very a timely reminder for all of us, families, mga tatay, stand your ground, be a father, be a man of God. Guide your family through the Word of God. Yun po yung ibinigay na utos ng Panginoon sa bawat tatay. Kasama ang kanyang asawa. You see? So na-amaze ako nung habang hinahanda ko to kasi nag-stop ako sa verse 6 last Sunday and ito pala, it's very a timely reminder for all of us. No? Sa simula pa man, inutos na po yun ng Panginoon. Turuan natin ang ating pamilya. So sa mga tatay at nanay dyan, gawin po natin iyon. No? Gawin po natin iyon. But anyway, makikita natin dyan yung additional na information patungkol kay Cornelius. And again, it's a very timely reminder for all of us. Now, so verse 8, sinabi po dyan, pagkatapos na may salaysay ang lahat ng mga bagay sa kanila, sila'y sinugo niya sa Joppa at sila'y nagpunta. Na ngayon, dadako tayo sa pangitain na nangyari kay Pedro. Verse 9, nang sumunod na araw, nang may oras na ika-6. Now, lagi ko nyo pong tandaan, kapag sinabi pong oras na ika-6, idagdag nyo lang po yan sa 6 a.m. So, 6 a.m. plus 6, anong oras? 12 noon. Okay, tanghali. Nang sumunod na araw, now, remember, sumunod na araw, the next day, nang oras na ika-6, samantalang sila'y naglalakbay at malapit na sa lungsod. So, ibig sabihin, malapit na po yung mga alagad doon sa bahay ni Pedro. Na habang sila'y papunta, now, you have to take note, sila po ay nagmula sa Caesarea. Di ba? Verse 1, sa Caesarea ay may isang lalaki. So, ito pong mga alagad na ito ay nagmula sa Caesarea at saan sila pinapunta? Sa Joppa. Now, kung titingnan po natin yung distance ng Caesarea at Joppa, ang distance po nun is 30 miles. Now, kung i-convert natin sa kilometro, 48 kilometers. Sa time natin ngayon, 1 hour lang ang biyahe doon kasi may sasakyan na. But during the biblical times, the usual travel time po nila, 20 kilometers lang po is equal to 1 day. Isang araw ang aabutin para mag-travel ng 20 kilometers. So, ibig sabihin po, yung Caesarea to Joppa ay dapat aabutin ng 2 days. 2.5 or 2 and ilang oras. Pero, kung matatandaan nyo po, si Cornelius ay nananalangin sa ika-9 na oras. Ibig sabihin, 3 p.m. Pero dumating sila sa Joppa, kinabukasan ng 12 noon. So, ilang oras lang yon?
Almost 21 hours lang po. 21 hours. Imagine, at 2 days and some hours na travel, nagawa nila for 21 hours. Maaring sila po ay gumamit ng kabayo para mapabilis. Now, ang gusto ko po makita ninyo is ganun po kasabik, ganun po kagalak si Cornelio na marinig ang salita ng Panginoon. Na to the point na hindi niya lang sinabi sa mga alagad niya, o sige na, lakad na kayo, hintay kami. No. But maybe you can imagine, Cornelius, ito, gumamit kayo ng kabayo, magmadali kayo. Kasi kailangan natin marinig ang salita ng Diyos. At bakit po salita ng Diyos ang ini-expect? Although kung mababasa natin sa verse 1 and 6, wala namang sinabi ang anghel na siya ibibigyan ng salita. Pero kung titingnan po natin sa verse 33 ng chapter 10, doon po kinuwento ni Cornelius. Sabi niya kay Pedro in verse 33, kaya't agad kitang pinasundo. Anong salita? Agad. Kaya't agad kitang ipinasundo at mabuti ang ginawa mo na naparito ka. Ngayon kaming lahat ay naririto sa harapan ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na ipinag-utos sa iyo ng Panginoon. Ganun po ka-excited si Cornelio sa salita ng Diyos. Walang patumpik-tumpik. Walang katamaran. Yun po ang puso na ibinigay ng Diyos kay Cornelius. Tayo, mga reformers, we believe na ang pagbubuhay muli ay nauuna bago ang pananampalataya. Ibig sabihin, dito kay Cornelius, naunawaan natin na siya'y binuhay na ng Diyos. Siya'y binigyan na ng bagong puso ng Diyos, kung kaya't siya'y may kagalakan at kasabikan na marinig ang salita ng Panginoon. Kayo mga kapatid, kayo'y binago na ng Diyos. Kayo'y binigyan na ng bagong puso ng Diyos. So nararapat lamang na magkaroon tayo ng parehong kasabikan na makinig at mag-aral ng salita ng Panginoon. And so makita nyo dito yung pagmamadali. And kung titingnan naman natin sa parte ni Pedro, sabi dyan sa verse 9, si Pedro ay umakyat sa itaas ng bahay upang ano daw po? Upang manalangin. So ito si Pedro, walang kaalam-alam. Walang kaalam-alam na may kinausap na pala ang Panginoon at may papunta na pala sa kanya. Anong ginagawa ni Pedro? Nanalangin. Yes, anong ginagawa niya? Namumuhay lamang siya bilang isang normal na Kristiyano. Now, binibigyan ko po ito ng halaga, yung salitang normal na Kristiyano, para maparating po sa bawat isa sa atin na ang pananalangin ay hindi po requirement, but ang pananalangin ay kusa sa atin na mga mananampalataya. And I remember a very good analogy. Sinabi, I think it is Dr. R.C. Sproul. Sabi niya, ang pananalangin ay parang yung isang baby na lumabas sa nanay niya. Pagkalabas niya, hindi na po siya inutusan na huminga. But the baby itself, pagkalabas, humihinga na po. Ibig sabihin, ang paghinga is a normal thing sa isang taong buhay, sa isang taong ipinanganak. Hindi mo utusan, uy, manalangin ka, uy, huminga ka. And prayer is our spiritual breathing. Ang pananalangin po ay our spiritual breathing. Paghinga natin. So, ibig sabihin ng pananalangin must be a normal thing para sa bawat isang mananampalataya. And kahapon, in the few weeks ago, nakita natin na tayo, bawat isa sa atin, we confess. Naging tamad tayo.
naging cold sa pananalangin. And here, Pedro, just living a normal Christian life. 12 noon, pumunta sa itaas, nananalangin. Now, baka isipin nyo, sobrang init naman nun. Grabe naman penitensya ni Pedro. Now, during this biblical times, hindi po mainit sa itaas ng bahay ng mga Hudyo. Ito sa bahay nila. Kasi, hindi ko lang po na sinulat, basta meron silang something sa bahay nila na kung saan hindi nagiging masyadong mainit. Minsan nga daw, mas mainit pa sa loob. So, yun nabasa ko po. No? So, again, Pedro ay namumuhay lamang bilang isang normal na Kristiyano. So, again, it's a reminder for us, tayo po'y maging tapat sa ating pananalangin. Huminga po tayo. Huminga po tayo. Kasi pag hindi tayo hinga, mamamatay. Mamatay tayo. Hinga po tayo. Manalangin po tayo. Now, in verse 10, siya'y nagutom at nagnais kumain. Subalit, samantalang inihanda nila ito, nawalan siya ng malay. So again, verse 10, ito naman, normal na tao. Nagutom, alas 12. Siyempre, magugutom ka. Di ba? Una, normal Christian living. Ngayon, normal living. Nagugutom, alas 12 ng tanghaling tapat. Pero, sa ganitong sitwasyon, kikilos ng Panginoon sa paggawa ng kanyang pagliligtas. Gagamitin niya po yung pagkagutom ni Pedro. Yes, funny it may seem. Pero gagamitin ng Panginoon yung pagkagutom ni Pedro upang turuan siya ng isang manghang katotohanan. Ano yon? Let's read verse 11 to 13. Sabi diyan sa 11 to 13, at nakita niyang bumukas ang langit. Di ba? Gutom na siya, naghahanda ng pagkain, tapos biglang nawala siya ng malay. At nakita niyang bumukas ang langit at may isang bagay na bumababa, tulad ng isang malapad na kumot na ibinababa sa lupa na nakabitin sa 4 na sulok. So you can imagine, no? Parang merong kurtina. Gumanon. And in verse 12, naroroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa. At ang mga gumagapang sa lupa at ang mga ibon sa himpapawid. And verse 13, dumating sa kanya isang tinig. So may narinig siyang tinig pagkatapos nung kanya nakita. At anong sinabi? Tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain. Galing, no? Timing. Biruin mo, gutom ka, makita ka ng iba't ibang hayop. Wow! Pili ka lang. Eat all you can. Kumuha ka, magkatay ka, kumain ka, eat all you can. Hindi po nagbigay yung tinig na narinig ni Pedro ng certain instruction. Basta, ang instruction lang, magkatay ka at kumain. That's it. And para sa atin na nagbabasa nito ngayon, there's nothing wrong. Di ba? Thank you. Ano kayang masarap dyan? No? Ano masarap na piliin? Katayin at kainin. But tingnan niyo po yung naging sagot ni Pedro. Verse 14. Subalit, sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon. Oh, bakit? Sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Now, kung hindi po natin binabasa yung Old Testament, we will never understand bakit ganito ang naging tugon ni Pedro. But kung titingnan po natin, nandyan pa po ba yung Leviticus ninyo? Let's go to Leviticus. Levitico chapter 11. Now actually, mababasa natin ito sa buong chapter 11, but I think, wow, there are 47 verses. So I think magtatagal tayo kung babasahin natin isa't isa. So i-follow nyo lang po yung mga verses na sasabihin ko. So pinili ko lang po yung mga verses upang mapakiayos po yan. Upang makita ninyo yung mga pagkain. Now, meron pong title dyan, Leviticus chapter 11. Anong title? Mga hayop na malinis at marumi.
So ito po yung kautosan ng Panginoon patungkol sa mga hayop na dapat kainin at hindi dapat kainin. Tingnan natin yung verse 1 and verse 2. Sabi dyan, ang Panginoon ay nagsalita kina Moises at Aaron na sinabi, sabihin ninyo sa mga anak ni Israel, ito ang mga bagay na may buhay na maaari ninyong kainin sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Yun po yung verse 2. Now mag-jump tayo sa verse 7 hanggang verse 8, hanggang 7 to 10 pala. Basahin natin yung 7 to 10. At ang baboy, at ang baboy, ano pa? Bagaman may hati ang paa at biyak, subalit hindi ngumunguya, ito ay marumi para sa inyo. Verse 8, huwag ninyong kakainin ang kanilang laman at huwag ninyong hihipuin ang kanilang mga bangkay. Ang mga iyon ay marumi para sa inyo. Sa inyo lang po. Para sa atin. Verse 9, sa lahat ng mga nasa tubig ay maaari ninyong kainin ang mga ito. Alinmang may mga palikpik at mga kaliskis na nasa tubig, nasa dagat, at sa mga nasa ilog ay makakain ninyo. Pwede daw yun. Subalit, alinmang walang mga palikpik at mga kaliskis sa mga nasa dagat, nasa ilog, at sa alinmang mga gumagalaw sa mga nasa tubig, at sa lahat na may buhay sa tubig ay marumi para sa inyo. Ano po example niyan? Hipon, crabs, lobster. Yun po yung mga example na marumi para sa atin. Okay? Patuloy tayo. Verse 13. Ito, medyo mabilisan lang po ha. At sa mga ibon ay tinuturing ninyong marumi ang mga ito. Ang mga ito ay hindi ninyo dapat kakainin. Ang mga ito ay marumi. Ang agila, buwetre, at buwetreng itim. Ano yung buwetre? Uwak. Yes. Uwak. Ang lawin, limbas, ayon sa kanyang uri. Bawat uwak, ayon sa kanyang uri. Ang avestruz, ang paggabing lawin. Aul ata to, no? At ang lawing dagat, ayon sa kanyang uri. Ang maliliit na kwago, ay kwago pala yun. Somormuho, at ang malalaking kwago. Ang puting kwago, pelikano, at ang buwitre. At ang lahat ng uri ng tagak, ang kabag, at ang paniki. Nakakain na ako ng paniki nung pumunta kami ng dinagat po. Okay? Verse 20, lahat ng kulisap na may pakpak na lumalakad sa apat na paa ay marumi para sa inyo. Now, pagpatuloy natin, kasama pala verse 21. Gayon may ang mga ito'y maaari ninyong kainin sa lahat ng may pakpak na umuusad na may apat na paa, na may mga hita sa itaas na mga paa at ginagamit upang makalundag sa lupa. Tingnan nyo po, ano yung pwede nyo kainin? Nilang kainin pala. Mula sa kanila ay makain ninyo mga ito, ang balang. Ano ba yung balang? Hindi tikbalang, no? Balang ayon sa kanyang uri. Ang kuliglig ayon sa kanyang uri. Ang tipaklong ayon sa kanyang uri. Verse 23, subalit ang iba pang kulisap na may pakpak, na may apat na paa ay marumi para sa inyo. No? Pero ngayon, di ba, nabaliktad na. Yung mga bagay na marumi, na nasabi dito, yung mga kinakain natin, yung mga bagay na pwedeng kainin, hindi natin kinakain ngayon. Mga iho sa atin, sa panahon natin ngayon, di ba? But anyway, sige lang, makikita natin mamaya bakit may ganyan. Verse 29 hanggang 30, at ang mga ito'y marumi para sa inyo, sa mga umusad sa ibabaw ng lupa, ang bubuwit, ang daga, at ang bayawak ayon sa kanyang uri. Ang mga tuko, buwaya, butiki, bubuli, at mga hunyango. Hunyango, sorry. Verse 45 hanggang verse 47. Sapagkat ako, ang Panginoon, na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto upang maging inyong Diyos, kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ito ang batas tungkol sa hayop, sa ibon, at sa lahat ng mga buhay na gumagalaw na nasa tubig, at sa lahat ng nilikha na umuusad sa ibabaw ng lupa, upang bigyan ng pagkakaiba ang marumi at ang malinis, at ang may buhay na maaaring kainin, at ang may buhay na hindi maaaring kainin. So yun po yung kabuuan ng chapter 11. Na bakit po natin iyon binasa? So, upang makita po ninyo yung dahilan bakit naging ganun po ang tugon ni Pedro.
Kasi sa kasulatan, yung tinatawag natin na Old Testament, nakasulat po doon na hindi po nararapat na kainin yung mga ganong hayop. Pero makita nyo po sa verse 13, binasa natin sa 11 to 13 ng Acts 10, di ba? Wala pong sinabi na bawal to, but ang sinabi sa kanya, kumuha ka at kumain. At siguro nakita nyo yung mga maruruming, yun, nakita niya siguro yung baboy, no? Yan siguro yung una-una niya nakita. Sabi niya, hindi ako kumakain ng marumi. At hindi pa ako kumain ng marumi at karumal-dumal. And you know what? This is a very important commandment sa mga Hudyo. Kung matatandaan niyo po sa Book of Daniel, sino yung nakapagbasa na ng Daniel? Di ba? Nung nabihag ang mga Israelita sa Babylonia, tapos tinrain po yung mga bata na mga Israelita, etong si Daniel, nagsabi siya, yes, susunod po ako, makikinig po ako sa lecture ninyo, pero hindi po ako kakain ng mga pagkain na inihanda ng hari. Why? Kasi yun nga po, no? Iyon ay utos sa kanila. May mga pagkain na hindi dapat nila kainin. And even po sa Ezekiel, sinabi rin po ni Ezekiel yan. But kanina, nabanggit po natin sa Sunday School, natatandaan niyo po yung Maccabees. Okay, let me give you a short history about po sa Maccabees. Ano ba yung Maccabees? Sino ba si Maccabees? Si Maccabees po ay isa pong Hudyo. Isa po siyang anak ng isang Jewish priest. Now, yung time po ng pagkatapos po ni Malakay, nung namatay na po si Malakay, the last prophet ng Old Testament, meron po tinatawag na intertestamental period. Ano yung intertestamental period? Yun po yung gitna ng Old Testament at ng New Testament. Kasi hindi naman niya sunod, di ba? May time po na Old Testament, wala pa yung New Testament. Yun po yung tinatawag na intertestamental period na may nangyari po. Sa time po na yon, nung namatay na si Malakay at namatay na rin po si Alexander the Great, kilala nyo naman po yung pangalang Alexander the Great, di po ba? Siya po yung hari ng Roman Empire, and nung namatay siya, hinati niya po yung empire sa apat. Now, meron pong dalawa na nag-away. Si Ptolemy, tsaka si Seleucus. Si Ptolemy po ay siya yung humawak sa Egypt. Si Seleucus naman ay humawak sa Syria. Now, ito pong Egypt at Syria, ang gitna po nun yung Israel. Okay? So, naglalabanan tong dalawa, naiipit po ang Israel. Now, sinako po ni Ptolemy, or ng Egypt, etong Israel, at okay naman siya. Binigyan niya ng kaluwagan ng mga Hudyo na gawin yung kanilang pagsamba sa Diyos. Kaya lang, nung natalo ni Seleucus si Ptolemy, yung Syria na yung humawak sa Israel, doon na po nangyari yung pag-uusig sa kanila. Hindi na po pinayagan ng mga Hudyo sa kanilang pagsamba sa Diyos. Now, nung naupo po sa Seleucid Empire, si Antiochus, hindi po siya Antukin, si Antiochus IV, ang pinalangalan niya sa kanyang sarili ay Antiochus Epiphanes. Ang ibig sabihin po nun is God manifest. Ganun po niya itinataas yung kanyang sarili. No? Na nagbigay siya ng title sa kanyang sarili, I am the God manifest. No? Ganun parang gusto niyang iparating, kaya pinalitan niya yung pangalan niya. Siya po ay nag-usig sa mga Hudyo at inano po yung mga Hudyo na i-worship po si Zeus. Si Zeus. Alam niyo ba si Zeus, no? And then, siya po ay utos sa kanila na i-sacrifice ang baboy para kay Zeus sa temple. Grabe, no? Grabe yung paglalapastangan na ginawa nito. Now, dahil po doon po nagsimula yung tinatawag na Maccabean Revolt. Revolt, ibig sabihin, kumbaga lumaban na yung mga Hudyo kasi hindi na to tama. Grabe na yung paglalapastangan. To the point na nag-offer ng baboy para kay Zeus doon sa temple ng mga Hudyo. No? So, si Mattathias, isang Jewish priest, so siya po yung nagsimula, pero siya po yung namatay, and then pinasa niya po kay Judas Maccabees, siya po yung anak. And doon po kay Judas Maccabees, doon po nagkaroon ng tagumpay yung mga Hudyo upang ma-regain nila yung Israel from Seleucid
Empire. Now, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Kasi nabanggit na natin sa ating Sunday School para may idea po kayo about the Maccabees. May sinulat po doon. Doon po nagkaroon ng first and second Maccabees. And gaya nga pa ng sinabi kanina sa Orthodox, Eastern Orthodox, merong third Maccabees, di po ba? So kasi nasulat po yun sa time po na yon. Okay? Now, during that time, pinapakain po ang mga Hudyo ng mga pagkain na hindi na marumi, na sinabi doon sa binasa natin sa Leviticus. And you know what? Marami pong namatay or pinatay na Hudyo dahil hindi po nila kinain yung mga pagkain na pinapakain sa kanila. So ganun po. Bakit ko po ito na-share? Para makita niyo po kung gaano kahalaga at kalaking halaga ang binibigay ng mga Hudyo, lalong-lalo na sa pagkain. That's why, going back to chapter 10 ng Acts, huwag po kayong ma-surprise na ganito po ang sinabi ni Matthew, ni Pedro. Yun po yung dahilan. No? Sinusunod niya lamang kung ano po yung inutos at nasusulat sa lumang kautusan. But, in verse 15, napit na tayo matapos, verse 15, muling dumating sa kanyang tinig, sa ikalawang pagkakataon, na tanong sinabi, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. So bakit po yun ang sinabi sa kanya? Natandaan niyo po yung New Testament reading natin sa Mark 7:14 to 23. Tandaan niyo kanina yung Bible reading natin. Anong sinabi doon? Anong sinabi ng Panginoong Hesus? Hindi ang pagkain na pumapasok sa iyong katawan na nagpaparumi sa inyo, kundi ang bawat bagay or salita na lumalabas sa inyong mga bibig. Yun ang nagpaparumi sa isang tao. Dahil yun ay nagmumula sa kanyang puso. At ang mga bagay na nagmumula sa puso, maraming binanggit kanina, paninirang puri, pakikiapid, pagkagalit, or yun na, yung mga bagay-bagay na yun. Now, hindi nyo po ba natanong, bakit ang turo sa Old Testament ay iba sa turi ng Panginoong Hesus? Bakit ganun na yung naging turo ng Panginoong Hesus? Bakit hindi niya sinabi, tandaan niyo yung sa Leviticus 11, ha? Bawal yan, bawal yan. Pero sinabi ng Panginoong Hesus, hindi yan ang magpaparumi sa inyo. Pero sa Leviticus 11, yan na yung magpaparumi sa inyo. Di ba? Hindi niya, have you ever asked yourself, bakit ganun na nangyari? Bakit iba na ang turo? So we have to answer that. Now, naging ganun na po ang katuruan ng Panginoong Hesus dahil babalik muna ako sa Old Testament. Yun po ang turo sa Old Testament because of a certain purpose and a certain reason. Mahalaga po na dahilan yun. At ang isa sa po sa dahilan, bakit po binigyan sila ng mga ganong kautosan na ito, pwede, ito hindi, ito magpaparumi, ito hindi magpaparumi. Dahil po, upang magkaroon ng pagkakabahagi. Distinction. Para magkaroon ng pagkakabahagi ang Hudyo mula sa mga Hentil. Yun po yung isa sa purpose nun. Dahil ito, mapapakita nila yung pagkakaiba nila or pagkakabahagi nila sa mga Hentil sa pamagitan ng pamumuhay na hindi ayon sa ipinapamuhay ng mga Hentil. At kung kaya may binagay na utos ang Diyos upang makita yung pagkakaiba nila sa mga Hentil. Now, let me give you a short overview. Ano yung mga utos na yun? Unang-una, idolatry. No? Now, ang mga Hentil po, sila po ay kilala sa pagsamba po sa Diyos-Diyosan. Kaya inutos ng Panginoon in Exodus 20 verse 3, huwag kayong magkaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Well, una, mababasa natin at maunawa natin, ito'y nararapat lamang na utos ng Panginoon dahil siya lamang talaga ang Panginoon. Yes, we believe that. At yan ang katotohanan. Siya lamang ang Diyos. Kaya lang, binigyan sila ng particular na instruction na ito kasi nga po, yung mga pagans, yung mga Hentil, they're known as worshipers of idols. Kaya sinabi ng Panginoon, huwag kayong sasamba sa alinmang Diyos-Diyosan sa harapan ko. And another is human sacrifice.
Very common po sa mga hentil, sa mga pagano, na sa kanilang pag-worship sa kanilang mga Diyos, na hindi naman talaga Diyos, very common sa kanila yung pagsasacrifice ng tao. Now, kung matatandaan nyo po, kaya sinabi ng Panginoon in Leviticus 18:21, sabi niya, huwag kang magbibigay ng iyong anak upang italaga iyon sa apoy kay Molek. Si Molek po ay isa sa mga Diyos-Diyosan, sa mga sikat na Diyos-Diyosan, sa mga hentil. Ni huwag mong lalapastanganin ang pangalan ng Diyos. Ako ang Panginoon. So you see, binigyan ng Panginoon na utos sa mga Hudyo, Israelita, na huwag niyong ibibigay yung mga anak. Kasi ganon mag-worship ang mga hentil. Human sacrifice. No? Even sa time ni Jesus Christ, nabanggit niya po yun. And pangatlo, divination and sorcery. Ano ba yung divination? Yung mga pagkukulam, witchcraft, yung pakikipag-usap sa mga patay na, yung mga bagay na yun. Sabi ng Panginoon in Deuteronomy 18, verse 10, huwag makakatagpo sa iyo ng sino mang nagsusunog ng apoy sa kanyang, hindi pala. Sorry. 18:10. Yes. Sa apoy ng kanyang anak o lalaki o babae bilang isang handog. So, yun, kasama yun kanina. Nang manghuhula o manggagaway o engkantador o mangkukulam. So, di ba? Binigyan sila ng instruction, walang dapat mga ganun sa inyo. Kasi that is a pagan worship. Yan ang worship ng mga hentil. And sexual rituals and temple prostitution. Now, sa mga hentil po, normal po sa kanila yung tinatawag na orgies. Ano yung orgies? Yung maraming nag-aano. Kasi that is how they worship their gods. Kaya sabi ng Panginoon in Deuteronomy 23:17-18, huwag magkakaroon ng bayarang babae sa mga anak ng babae ng Israel, ni magkaroon ng bayarang lalaki sa mga anak ng lalaki ng Israel. Huwag mong dadalhin ng upa sa isang masamang babae o ang pasahod sa isang aso sa bahay ng Panginoon mong Diyos, sa temple, sa bahay ng Diyos, para anumang panata sapagkat ang mga ito ay kapwa karumal-dumal sa paningin mong Diyos. Kasi that is how, again, Gentiles worship their gods. And lastly, isa pa, tattoo. In Leviticus 19:28, huwag ninyong hihiwain ang inyong laman dahil sa namatay, ni huwag kayong maglalagay ng tattoo na tanda sa inyong sarili. Ako ang inyong Panginoon. Bakit sila binigyan ng ganong instruction? Kasi in the ancient times sa mga hentil po, isa sa paraan ng kanilang paghihinagpis at isa sa paraan ng kanilang pagpapakita ng devotion sa kanilang Diyos-Diyosan is ang pagpapatato. See? And sa mga pagkain, yung mga pagkain na binasa natin sa Leviticus, bakit po marumi yung mga bagay na yun? Now, one of the reason is, syempre, marumi siya sa ating katawan. But one of the reason is, yun po yung mga maruruming hayop na binanggit po doon, ay ginagamit po ng mga hentil sa kanilang mga ritual at pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Yun po yung dahilan, isa sa dahilan, bakit po may Leviticus 11. Para i-separate ang mga Israelita sa mga hentil. Magkaroon ng distinction. Now, another tanong. And again, pinalalahanan ko po kayo last Sunday, yung pagkaka-separate po ng Hudyo at hentil ay hindi po para maging mapagmataas yung mga Hudyo. Hindi po para kamuyan nila yung mga hentil. Hindi po. Bagkos, natutunan natin last Sunday, ang dahilan bakit nagkaroon ng division between the Jews and the Gentiles ay para po sa kaligtasan ng mga hentil. Para ang mga Hudyo ang maging pagpapala ng Diyos sa iba't ibang mga bansa. Di ba nabasa natin yung last Sunday kung matatandaan ninyo? That's the very purpose. Bakit may pagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay? Now, another question that might rise up, ngayon, kung ang kaligtasan ay pala ay para din sa mga hentil, bakit kailangan pa na magkaroon ng division? Bakit hindi na lang bigyan ng direktang instruction yung mga hentil or ang Diyos, ang tunay na Diyos? Di ba? Nataan niyo yan? Since, okay, in the very beginning, Genesis, sinasabi naman nakasamang hentil sa kaligtasan. Bakit hindi na lang diniretso ng Diyos? Bakit kailangan pa ng Hudyo? Bakit kailangan pa ng division? Alam niyo po? Okay, ito po, ibibigay ko po sa inyo bakit po na kailangan na magkaroon muna ng division. Let's go back to the history.
Genesis. Huwag niyo na pupuntahin yung Genesis. Let's go back to Genesis. Genesis chapter 1 and 2, doon po mabasa natin yung creation. Paglikha. Genesis 3, doon po natin makita yung pagkakasala ng tao, ni Adan at ni Eva. Chapter 4, doon natin nabasa si Cain at Abel. Ano nangyari? Pinatay ni Cain si Abel. Chapter 5, doon yun po yung story na ipanganak si Seth, at yung chapter 5, mababasa natin yung genealogy ni Adan. No? Chapter 5, mababasa yung genealogy ni Adan. Chapter 6, dito po natin mababasa ang kasamaan, ang sobrang kasamaan ng sangkatauhan. Chapter 6 po yun. And chapter 7, doon na po si Noah. Doon na po nangyari yung great flood. No? Nilinis ng Panginoon. 8 na lang ang natira. Chapter 8, doon mo natin mabasa yung katapusan ng baha. Natapos na po yung baha. Chapter 8. Genesis chapter 9, doon natin makita na ibinigay ng Panginoon yung Noahic Covenant. Ano yung Noahic Covenant? Ano yung Noahic Covenant? Rainbow. Yun yung Noahic Covenant, the rainbow na hindi na, yun yung sign pala, hindi yung covenant. But that's the sign of the covenant na hindi na papatayin muli, hindi na lilipulin ng Panginoon muli ang mga tao sa pamamagitan ng tubig. Pero ulitin yun. Mangyayari yun ulit sa pamamagitan ng apoy naman. Hindi na sa tubig kasi nangako ng Panginoon. Pero time will come na mauulit po yun. No? Lilinisin na. And that will be the second coming of our Lord Jesus Christ. In chapter 10, dun yung mababasa naman yung genealogy ni Noah. Now, bakit kailangan ng genealogy? Kasi makita nyo doon yung human race. Kasi di ba, nalinis na, 8 na lang natira. Restart ba? Na-restart. 8 na lang. E di, titignan natin muli, ano yung mga linya ng mga tao, pamilya. Trace nyo, saan kayo galing? Saan kayo nagmula? Ano, trace nyo po, punta kayo doon. But anyway, that's chapter 10. But in chapter 11, doon nagsimula, doon natin makita yung tore ng Babel. Do you remember one of our Sundays, nasabi ko po sa inyo na yung chapter 11, doon po nagsimula yung idol worship. Okay? Tower of Babel, no? Kaya I think yun po yung naging reference ng mga hentil sa tinatawag na high places. Sino dito yung makakatanda sa Bible study natin? Di ba yung matataas na dako? Yun, doon nagsasamba ang mga pagano, yung mga hentil. Tatandaan niyo po yun? Okay, so chapter 11, doon na po nagsimula ulit yung kasamaan. Doon na po nagsimula yung pagkakaiba. Kasi isa lang yung lengguwahe ng mga tao dati. But in chapter 11, gumawa yung lahat ng tao ng Tower of Babel. Then sabi ng Panginoon, pag i-scatter sila, at doon nagsimula yung iba't ibang language. Okay? Doon nagsimula. And doon na rin po nagsimula yung sobrang kasamaan muli ng tao, idol worship. Kaya in chapter 12, doon na po tinawag si Abraham. Now, bakit po tayo bumalik sa history? Kasi para makita nyo po na yun po yung sitwasyon ng sangkatauhan at that time. Now, nararapat lamang po na merong piliing isang nation upang maingatan ng karunungan patungkol po sa Diyos. Okay? Kaya kailangan gumawa ng tinatawag na covenant people. At sino yung covenant people? The Israel. Sila yung tinatawag na covenant people kung saan inihayag ng Panginoon ang kanyang katangian, ang kanyang kabanalan, ang kanyang karakter, ang kanyang kautusan, ang kanyang katapatan, at sa kanila din hinayag ng Panginoon paano may bibigay ang kaligtasan. That's one of the reason. At pangalawa, upang ihanda ang daan para sa Messiah. Kung matatandaan nyo po, binigay po ng propesiya na ang tagapagligtas ay magmumula sa linya ni David. At si David ay parte po ng covenant people or the Israel. Now imagine kung walang covenant people. Di ba? Hindi magkakaroon ng reference. Hindi tayo magkakaroon ng reference. Saan magmumula ang tagapagligtas? Now, another reason is upang malatag po ang historical context,
upang mabigyang linaw ang redemptive plan ng Panginoon. Imagine, kung walang covenant people, hindi po magkakaroon ng Exodus. Walang bayang ililigtas ang Diyos. For example, di ba? Kung walang covenant people, hindi po mabibigay ang kautusan. Kung walang covenant people, wala pong prophetic tradition. Ano yung mga tradisyon na prophetic? Yon, yung Pasko. Diba? Yung pag-celebrate ng Pasko. That's a prophetic tradition. So you see, mahalaga po na nagkaroon ng covenant people para magkaroon tayo ng historical context na kung saan magbibigay linaw sa atin ng pagliligtas ng Panginoon. And another reason, upang maihayag ang kasamaan ng tao at malaman ang pangailangan ng kaligtasan. So, paano po nangyari na naihayag ang kasamaan ng tao sa pamagitan ng pagkakaroon ng division between the Jews and the Gentiles? Kasi nga po, ang Jews ay ang mga pinili. Di ba? So, ibig sabihin, maihahayag ng mga Hudyo na ang kaligtasan ay nandito dahil nandito ang tunay na Diyos at yun ay ang Diyos ng Israel. So napakahalaga po na magkaroon ng pagkakabahagi. And the last, number 5 reason, upang ipakita ang soberanya ng Panginoon sa pagliligtas. Israel is an example of God's election. Di ba? Pinakita doon yung soberanya ng Panginoon sa pagliligtas. Now, let me read to you Deuteronomy chapter 7, verse 7 to 8, para makita nyo po. Sinabi ng Panginoon, kayo'y inibig at pinili ng Panginoon, sabi ng propeta sa mga Israelita, kayo'y inibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alinmang bayan. Okay, hindi yun yung dahilan. Bakit ang Israel ang pinili ng Diyos? Hindi. Sapagkat kayo ang pinakaunti, sapagkat kayo ang pinakaunti sa lahat ng tao, hindi dahil marami, hindi dahil kaunti kayo. Hindi yun ang dahilan, kundi dahil iniibig kayo ng Panginoon. At kanyang tinutupad ang pangako na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Okay? So pinili sila hindi dahil sa anumang dahilan, pinili sila dahil sa pag-ibig. And we reformers believe na tayo ay naligtas dahil tayo ay unang inibig ng Diyos. So you see, meron po tayong reference sa lahat ng mga bagay na nangyayari patungkol sa kaligtasan. And lastly, the last reason, upang pag-isahin ang lahat ng tao kay Kristo. So yun yung dahilan, upang ang pagkakaisa ay maisagawa sa pamagitan ni Kristo. Now, sa ating malapit na pagtatapos, let's open our Bible in Ephesians. In Ephesians chapter 2, verse 14 to 16, sabi po dyan, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at sa pamagitan ng kanyang laman ay ginaba ang gitnang pader ng alitang humahati. You see? At ano yung pader ng alitang humahati? Law. Okay? Di ba law? Sabi ko nga po kanina binigay ang kautusan upang magkaroon ng pagkakahati. Pero the law was abolished through Christ. So, nung na-abolish yung law, na-abolish na din yung pagkaka-divide ng Hudyo at ng mga Hentil. See? In verse 15, kanyang pinawalang bisa ang kautusan. You see? Verse 15, very clear. Kautusang mga batas sa mga mga lituntunin upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng ng isang bagong tao. Kapalit ng dalawa, sa gayo'y gumagawa ng kapayapaan. Very clear. In verse 16, at kanyang papagkasunduin ng dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamagitan ng krus, na sa pamagitan niyon ay pinatay ang alitan. See, that's the purpose. So that they will be united in Christ.
Ang kamatayan po ng ating Panginoong Hesus ang siyang naging pagsasakatuparan ng lahat ng Old Testament law. Kaya nga, di ba sabi ng Panginoon in Matthew 5:17, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. And that's a very important statement from our Lord Jesus Christ. Na-fulfill niya na ang law, kung kaya't, since na-fulfill niya na ang law, na-abolish na yung lumang tipan. And then, since na-abolish na, ano nangyari? Meron ng bagong tipan. See? Kaya may bagong tipan. Kasi na-fulfilled na yung lumang tipan. Hindi po yun in-next ni Lord. Kasi that's very important. Doon natin nakita yung kabanalan ng Panginoon. At yun ang finulfill ng Panginoong Yesus. Kaya yung kabanalan na yun ay isinalin sa atin. And so, narito na yung bagong tipan. At ano yung bagong tipan na yon? Let me read to you Hebrews 8:6-13. Makinig na lang po kayo. Ephesians na po kayo kasi babasahin natin yan mamaya ulit. Hebrews 8, malapit na tayo matapos. Hebrews 8:6-13. Subalit ngayon nagtamo si Kristo ng ministeryong higit na marangal, yamang sila'y tagapamagitan sa isang higit na mabuting tipan. You see, isang higit na mabuting tipan na pinagtibay sa higit na mabubuting pangako. So the new covenant has a better promises than the older one. Than the old one. Sapagkat kung ang unang tipang iyon ay walang kapintasan, hindi na sana kailangang humanap pa ng pangalawa. Now, wag po tayo magkaroon ng maling interpretation ng verse 7. Yung sinabing sapagkat kung ang unang tipan ngayon ay walang kapintasan, perfect po yun. Okay? Perfect po yun. Yun ay galing sa Diyos. That's a covenant from God. Kaya lang, yung kapintasan na binabanggit dito is tao. Hindi natin kaya talaga. Alright? Hindi na sana kailangan humanap ng pangalawa sapagkat nang makakita ang Diyos ng kapintasan sa kanila. You see? Hindi sa Diyos na nagbigay ng lumang tipan, but sa kanila, sa atin, sa mga tao, sa mga Hudyo in particular, ay sinabi niya, ang mga araw ay tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel. Okay? At sa sambahayan ni Judah. Doon ang galing ang Panginoong Yesus. Hindi ayon sa tipang aking ginawa sa kanilang mga ninuno ng araw na hawakan ko sila sa kamay upang sila ihatid palalabas ng lupain ng Ehipto. Di ba? Doon nagsimula. Paglabas sa Ehipto, doon binigay ang lumang tipan. Sapagkat sila'y hindi nagpatuloy sa aking tipan. Yung kapintasan po dito is yung tao, hindi sa Diyos. Okay? Let me repeat that. And kaya't ako'y hindi nagmalasakit sa kanila, sabi ng Panginoon. Ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos sa mga araw na iyon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanila sa kanyang kababayan o magsasabi ang bawat isa sa kanyang mga kapatid, uy, kilalanin mo ang Panginoon. Hindi na daw yung kailangan sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. Mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila sa kanila sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. That's the new covenant. Sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na ang una at ang ginawang lipas na at tumatanda ay malapit ng maglaho. Kasi gumawa na po ng bagong tipan. At ano po yung bagong tipan na yon? Yung bagong tipan na yon, makikita natin sa Ephesians chapter 2. Okay? Verse 11 to 13. Makikita niyo po dito na sa bagong tipan na ito, kasama po ang mga Hentil. Di ba sa lumang tipan, wala. Hudyo lang. But in the new covenant, makikita niyo kasama ang Hentil. Basahin natin Ephesians 2:11. Kaya't nga alalahanin ninyo na noong una, kayo'y mga Hentil sa laman,
tinatawag na di tuli ng mga tinatawag na tuli sa laman na ginawa ng mga kamay ng tao, na ng panahong iyon, kayo ay walang Kristo. Di ba ba? Hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel. That's true. At mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. So you see, subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. They are part of the New Testament. And in Galatians 3:28-29, walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Wala ng Hudyo, wala ng Griego. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. That's the promise. Diba? The redemptive plan of God. Now, balik tayo sa Acts. Basahin ko lang po. Okay na lang. Medyo mahaba na. Romans na lang. Listen carefully. Romans 9:24-26. Maging sa atin na kanyang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga Hintil. Gaya naman ang sinasabi niya sa Hoseas, tatawagin kong aking bayan ang hindi ko dating bayan. Sino yung tinutukoy ng Panginoon dito? Ang mga Hintil. At minamahal ang hindi dating minamahal. Tayo yun, mga Hintil. At mangyayari na sa lugar na kung saan ay sinasabi sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, doon sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. You see, they were included in the new covenant. So, kaya po, ang sinabi, balik tayo sa mga Gawa, chapter 10, kaya po yung sinabi sa verse 15, muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituturing na marumi. Higit pa po sa pagkain, kasi ang konteksto nito, di ba, pagkain. But Peter must understand. Mamaya, sa pagpapatuloy ng story, makikita nyo, yun ang maunawaan ni Pedro. And tayo, tayo ngayon, naunawaan na natin na higit sa pagkain, higit po sa pagkain, ito pong verse na ito ay patungkol sa katotohanang wala nang naghahati hindi na charge. Sige, saksak mo yan. Nag-on na? Hello? Mic test, okay na? Alright. So, again, pinaulit-ulit po yun upang ipakita yung kahalagahan ng mensahe na yun. So you see, mga kapatid, purihin po natin ang Panginoon sa katapatan po ng Diyos. Mitihin natin na siya ay bigyan ng kasiyahan. Kasi now you see, in the redemptive plan of God, ikaw ay kasama sa kanyang pagliligtas. Not only the Jews, but tayo na mga Hintil na dating hindi bayan, na dating hindi minamahal, na dating hindi kasama sa kanyang sambahayan ay ngayon mga minamahal at tinatawag niyang mga anak sa sambahayan ng Diyos. So wala ka pong dapat, yes, at many times nangihina tayo, but always remind yourself of the gospel. Remind yourself of the great plan and love of God. Sa simula pa man, nasa isipan at nasa puso ka na ng Diyos. His intention
Bakit nagkaroon ng hentil at Hudyo? His intention is to save each one of us. So that's a great plan of God. At ganun din po yung nangyayari sa ating mga buhay. You see the sovereignty of God, you see the plan of God, and sa bawat buhay natin, I believe, and we believe, siyang gumagawa ng pagliligtas sa atin. Yung mga kaunting bagay po na desisyon natin, na minsan pinapahintulutan, minsan hindi, that's part of God's saving grace sa bawat isa sa atin. Praise God na nandito ka. Praise God na nagtipon-tipon tayo sa salita ng Diyos to save you. So again, ulitin po, purihin natin ang Panginoon. That's the only application that we have. Mamuhay tayo ng punong-puno ng papuri sa Panginoon at mithiin natin na mamuhay na binibigyan ng kasiyahan ang ating Panginoon. So let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na nakita namin yung kung gaano kaganda, kung gaano ka-perpekto ang iyong inilatag na pangako at kung paano mo ito isinakatuparan at kung paano mo po isinaayos ang bawat bagay sa noon pa man ay mahalaga na upang makita namin ang napakadakilang biyaya at pag-ibig na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin. At siya'y dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malalayo at kapayapaan sa mga malalapit, sapagkat sa pamagitan niya, kapwa tayong makakalapit sa isang espiritu patungo sa Ama. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Sa Kanya, ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon, na sa Kanya kayo rin ay magkasamang itinayo upang maging tahanan ng Diyos na Espiritu. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa sa lahat ng ating hinihingi o niisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kalawalatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakailanman. Amen at Amen. So, purihin ng Panginoon. Salamat po. Happy Lord's Day. And see you po next Sunday. God bless. Okay, wag po muna kayong umalis. Pakikat na. Short announcement lang po.